Hanggang kailan mo bibit-bitin yan? Forgiveness is not for them, it's for you. Reflection from the Gospel of Matthew chapter 18. And here's what verse 18 verse 22 says. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. As in, 70 times 7. Wow! Friends, this will be a very controversial reflection message. At tingnan po natin kung ano ang iiwanan nitong mensahe sa atin na tayo mismo ang may bibless at makakalaya sa nakaraan. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, minsan akala natin ang pagpapatawad ay para sa taong nanakit sa atin. Pero ito ang katotohanan na dapat nating akapin. Hindi ito para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa iyo. Yes, kapatid, para sa iyo. At kagaya mo, para ito sa taong pagod nang magdala ng sakit, lalo na sa mahabang panahon. Real talk lang muna tayo, kapatid. May mga sugat na hindi nakikita pero araw-araw nararamdaman. Paulit-ulit bumabalik, lalo na kapag tahimik na at minsan mas safe pa tayong magalit kesa bumitaw. Ouch! Kasi kapag bumitaw ka, parang tinatanggap mong nasaktan ka. Parang inaamin mong hindi mo kaya. Parang nawawalan ka na ng kontrol. At ito ang dahilan kaya mas pinipili ng iba na patuloy na lang hawakan ng sakit at paulit-ulit balikan ang masakit na nangyari. Alalahanin ng paulit-ulit? Bakit? Dahil parang doon sila safe. Pero ang totoo, aminin mo man or hindi, hindi ka safe doon sa sitwasyon na yon. At ang epekto, unti-unti ka lang lalong nauubos. Friends, listen to this. Ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin okay na ang ginawa nila. Ang ibig sabihin lang nun, ayoko nang ako ang patuloy na unti-unting masira ng masakit na ginawa mo. And to drive out my point, imagine this scenario. May hawak kang kutsilyo at bawat araw na hindi ka nagpapatawad, isinasaksak mo ulit ang kutsilyong hawak mo sa mga taong nanakit sa'yo. Yes, isinasaksak mo nga sa kanila, pero bakit ikaw pa rin ang nasasaktan? Dahil ang hawak mo ay yung blade ng kutsilyo at yung handle, yun ang nakatutok sa kanila. Aray! Kaya pala, every time na ginagawa mo yon, lalo lang nadadagdagan ang sakit at lalong bumabalik ang alaala ng nakaraan. Meaning, habang isinasaksak mo ang kutsilyo, ikaw ang paulit-ulit na nasasaktan. Kaya pala, hindi lalo maghilom ang sugat, kundi lalo pang nananatiling sariwa at patuloy na dumudugo. At ito ang katotohanang hindi mo namamalayan at lalong hindi katanggap-tanggap sa'yo. Yung taong nanakit sa'yo, nakamove on na. Or baka nga matagal nang nakamove on. Masaya na siya ngayon. Busy na ulit sa buhay, pero ikaw, stuck pa rin sa nakaraan at paulit-ulit bumabalik sa sakit na naiwan. In short, hindi ka makaalis sa masakit at mapait na mga pangyayari. At ang masakit na katotohanan, ikaw, kapatid, ang talo sa dulo. Tama ka naman, kapatid. Kailangan mong umiyak. Kailangan mong magluksa. Kailangan mong maramdaman yung sakit. Valid yon. Maaaring yun ang gamot para kahit papano makarecover ka sa sakit na ibinigay sa'yo. Pero, hindi ka pwedeng tumira doon, kapatid. Hindi ka pwedeng mamalagi doon. Hindi ka maaaring magtagal doon. Kasi kahit ang gamot nga may expiration date din.
Kapag sumobra na sa tagal, ang gamot nagiging laso na rin. Wow! Pero bakit maraming tao pa rin ang hirap magpatawad? Kasi feeling nila kapag nagpatawad sila, parang nanalo yung nanakit sa kanila. Parang nakalusot, parang walang consequence. Pero hindi. Hindi ibig sabihin ng forgiveness ay tama nga ang mga ginawa nila. At hindi rin ibig sabihin na kailangan mong pagkatiwalaan ulit agad sila. Magkaiba yon. Pwede kang magpatawad at maglagay pa rin ng boundaries. Pwede kang magpatawad at piliing huwag nang bumalik sa toxic na situation, or I should say, toxic relationship. Pwede kang magpatawad at mas piliing protektahan ang puso mo. Ang forgiveness, hindi ito pag-release sa ginawa nila, kundi pag-release at pagpapalaya sa sarili mo. Kasi habang galit ka, parang nakakadena ka pa rin sa taong nanakit sa'yo. Iniisip mo pa rin siya, dinadala mo pa rin siya, naiimpluwensyahan ka pa rin niya, at kahit wala na siya sa buhay mo, parang may control pa rin siya sa emotions mo. Kapatid, hindi ba nakakapagod yun? Kaya minsan ang tunay na freedom hindi nangyayari kapag nagsorry sila. Nangyayari lang ang tunay na kalayaan kapag pinakawalan mo na. Friends, Jesus understand your pain. Walang mas nakakaintindi ng betrayal kaysa kay Jesus. Pinagdaanan niya yan. Pinagkanulo siya. Iniwanan siya, itinakwil siya, tinraidor siya, sinaktan siya, pinagtawanan siya. At habang nakapako siya sa krus, ano pa rin ang sinasabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil ayaw niyang hayaang manaig at baunin pa niya ang sakit. At baka yun din ang paanyaya ni Lord sa atin ngayon. Hindi para kalimutan agad, hindi para magpanggap na okay, kundi para unti-unting gumaling, unti-unting bumitaw, unti-unting lumaya. At baka ito ang kailangang marinig ng isang tao ngayon. Hindi mo kailangang dalhin habang buhay ang bagay na gustong pagalingin ng Diyos. May mga sugat na hindi mo kayang pagalingin mag-isa. Pero may Diyos na marunong humawak ng mga pusong wasak. At kapag ibinigay mo sa Kanya, unti-unti niyang papalitan ng sakit ng kapayapaan. Unti-unti niyang papalitan ng galit ng kalayaan. Unti-unti niyang papalitan ng bigat ng kapahingahan. Kaya pala, ang sinabi ni Jesus, 70 times 7. Hindi dahil sa gusto kanyang abusuhin, kundi dahil ayaw kanyang makulong sa sakit habang buhay. At ngayon, malinaw na natin nauunawaan na ang utos na ito, hindi siya ibinigay sa atin para maging burden para sa atin, kundi proteksyon ito ng puso mo. Yes, ito ang katotohanan, kapatid. Hindi mo kontrolado kung sino ang mananakit sa'yo, pero may kontrol ka kung hanggang kailan ka mananatiling sugatan. Hindi mo kayang baguhin ang ginawa nila, pero kaya mong baguhin kung paano ka mabubuhay pagkatapos nun. Kaya huwag mo nang pahirapan pang lalo ang sarili mo. Bitawan mo na ang matagal nang dapat na ibinigay mo, hindi sa kanila, kundi para sa'yo. Ang pagpapatawad. Let us pray. Lord, ang bigat ng mga sugat namin. May mga bagay na hindi namin madaling bitawan, pero turuan mo kaming unti-unting kumawala. Hindi para sa kanila, kundi para sa amin. Ayaw mo kaming makita na habang buhay na nakakulong sa sakit. Kaya Lord, bigyan mo kami ng lakas na magpatawad kahit pakonti-konti. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid,
Ang hindi pagpapatawad ay sakit na hindi mo naman dapat inuuwi araw-araw. And forgiveness is pinipili mong hindi na ikulong ang sarili mo sa sakit na ginawa nila sa'yo. Kapatid, hindi mo kailangang magpanggap na okay ka agad, pero hindi mo rin kailangang manatiling sugatan habang buhay. So, hanggang kailan mo bibitbitin yan? Kapatid, forgiveness is not for them. It is for you. Yes, forgiveness does not change the past, but it gives God permission to heal your future. Amen.